Okay, magandang gabi ulit mga kaibigan, ano? At nga dito nga sa press conference ni ES Bersamin, inilahad niya ang mga na-rebump na mga secretaries at si Boying and Junbic Remulla at saka si Gibo Teodoro ay patuloy pa rin. Sila pa rin ang mga secretary sa kanilang mga pwesto at dinecline nga ni PBBM ang kanilang resignation maliban kay Soldier Guevara, no? Siya ang hindi na nakapagpatuloy at eto nga, no, ipinaliwanag ni ES Bersamin kung bakit hindi na siya retain ni PBBM. Ito ang kanyang katanungan, no? At ating pakinggan ang kanyang pagsagot doon sa tanong patungkol kay Guevara. Ano po kaya yung naging rason ni President Marcos Jr. doon po sa pagtanggap niya ng courtesy resignation ni Soljan Guevara? Well, si Soljan Guevara has been there since the beginning, no? And maybe it is time for him to go to another venture. And so the president accepted his resignation to allow for fresh blood to come in. One follow-up lang po. If I may point, sir, last March, Soljan Guevara recused himself to represent the Philippine government na mag-represent po doon sa cases filed at the Supreme Court ng children ni former President Duterte in relation po sa pag-arrest sa kanya ng ICC. Naka-apekto po ba yun as factor kung bakit tinanggap po ng Pangulo yung resignation? Oh, I don't think that was a factor at all, because if you recall, there was a strong clamor for the termination or removal of Solicitor Guevara at the time. The public perception that gave rise to this clamor must have been about his taking the opposite side of the issue. But you know, he and the president had a conversation about this, and the president respected his ethical decision to recuse. Now, if there was a reservation about his professionalism at that time, the president could have already removed him. But the president continued to repose trust in him. So up to the decision to accept his resignation, Solicitor General Guevara was still there. Santos. Hindi po hair follicle test ito, ES. Yun lang pong kasi si General Torre po ay na-appoint na as PNP chief. How about yun pong courtesy resignation ng iba pang mga involved dun sa illegal arrest di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yung resignation po ni na DILG Secretary, DOJ Secretary Remullas, are we expecting na sa mga susunod na araw ay meron na rin pong yung resulta? I do not like your qualification of the arrest as illegal. No? That is an opinionated statement made by somebody. I will not name who she is. But from our point of view, the arrest was perfectly legal according to according to international law. We have debated that in the public domain for a long time. But no one can tell me now that that was an illegal operation, procedure, or you know, when these representatives of the executive were invited to the Senate investigation called by the Committee on Foreign Affairs, I immediately... Okay, kahit pa sabihin na sinabi ni ES Bersamin na linikturan ito ulit si Eden Santos, sinabi niyang hindi illegal. Sigurado yan sa susunod na tanong, mga susunod na araw, ganun ulit ang kanyang tatanungin. Mambihira talaga. Buhay nga naman. Okay, punta nga tayo ulit doon sa kay
Soljan Guevara na hindi na nga siya retain as Solicitor General ng Marcos administration, ang ating presidente, ano. At sinabi nga na hindi tungkol doon sa issue na ayaw niyang i-represent ang country, no. Pero kung ano lang ito, ano, sa akin lang ito. Isa na rin yun na dahilan kung bakit hindi na retain o hindi na dinecline ni PBBM ang kanyang resignation. Dahil nga sa isyong ayaw niyang irepresenta ang ating bansa, no, sa issue patungkol kay Digong, dahil alam naman natin na dati siyang alyado ni PRRD at yun nga rin din maaring nawalan ng tiwala si PBBM. Pero ayon kay E.S. Bersamin, yung sinabi niya nga na hindi yun ang rason. So good luck kay Soljan Guevara sa kanyang bagong mga pupuntahan. At ganoon din kay Eden Santos, ano. Lagi na lang puro patama lahat ang mga tanong, no. So ganoon pa man, sana at magtrabaho ng maayos itong mga sekretary ni PBBM, at ganoon din may bago tayo ulit na PNP chief sa katauhan ni Torres, no? At nagbabadya yung mga susunod na pupunta ng ICC at mamasyal doon. So congratulations sa mga na-retain at mga bagong undersecretary o secretary ng administrasyong Marcos. God bless po.